Good afternoon, GFC. Magandang hapon po. Okay, so please find your seats at magsisimula na po ang ating Tagalog Sunday Worship Service. Ngayong hapon po, si Brother Ian ang magpipreach sa 1 Corinthians chapter 10. Tatapusin niya po ang chapter 10. Tapos may pahabol pang one verse ng chapter 11. Talagang si Ian, very excited. At siya ang ating Daniel Abi ng Tagalog service. Okay, so dapat may British accents. So, joke lang bro. Okay, regarding po yung message natin ngayon, dito po nanggagaling yung very well-known passage na all things are permissible, no? Lahat po pwede bang gawin ng Kristiyano. And then dito rin po nanggagaling yung verse na follow me, sabi ni Pablo, as I follow Christ. Ano po kaya ang connection ng dalawa? Anong eternal truth, ano yung spiritual truth na matututunan natin dito? So we're very excited for God's word today. Kaya po, yung mga kakantahin natin, as usual, will help us to meditate on these truths. Yung una pong kanta, Maligayang Nagpupuri, no? Yung, kung alam niyo po yung Ode to Joy na kanta, dun po yun yung melody. Kung saan tungkol ito sa, kung bakit natin pinipraise at wino-worship si God, hindi lang dahil sa kaalaman or head knowledge, no, kundi ang ating response, ang admiration, ang adoration natin kay God. We don't just know the truths of God, we respond to the truths, no, with joy. Pangalawang pong kanta natin, Mangusap Ka, Panginoon. Speak, O Lord, sa English. No, na habang ini-imitate natin si Christ, no, we pray, we ask na gawin tayong katulad ni Kristo. And then our third song, Awit ng Reformasyon, no, or Song of Reformation, na tayo ay pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Para saan? Para sa kanyang glory. Okay, so sana po mag-meditate po tayo sa mga ideas and lessons na to habang kantahin po natin ang mga to. Tayo po ay tumayo and let's worship together. Let's sing Maligayang Nagpupuri. Maligayang nagpupuri sa'yo, malwal nating Diyos. Puso'y tulad ng bulaklak na sa'yo'y bumukadkad. Alsin ang ulap ng sala, lulungkot at pangamba. Kunin mo ng kagalakan, pagsambang iyong bayan. Kagalakay. Kagalakay na mamalas sa lilikha mong lahat. Mga anghel umaawit, papuring walang patin. Gubat, bukid, kabundukan, parang at karagatan. Ibon ay nananawagan, awit ng kagalakan. Biyaya. Biyaya, pagpapatawad, pagpapalay panlahat. Bukal ka ng kasiyahan, tunay na kagalakan. Sumasamin ka't si Kristo, ang umibig ay sa'yo. Turuan mong matutunan
kagalakan. Last verse. Halina't ating samahan, anghel sa kalangitan, purihin kanyang pag-ibig, kung nilikha'y umawit. Sa pagsulong sa ating buhay, Kristo'y ating tagumpay. Mapuspos ng kagalakan ng kanyang kaligtasan. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, tatanggap kami ng iyong salita. Tahamnan ng katotohanan at hubugin mo sa iyong wangis. Sinag ni Kristo'y mahayag ngayon sa pag-ibig at sa pananalig. Tuog din sa amin yung layunin, lahat para sa iyong luwalhati. Turuan mo, Panginoon. Turuan mo, Panginoon, ng pitagan at kapakumbaban. Suriin aming isipan sa ningning ng iyong kabanalan. Ang pananalig namin itaas, yung maringalay aming mamahalas. Wika mong tinabibigo, pagtagumpayan aming puso. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, ang layunin mo sa aming paabot. Katotohanan mong sadyang di nagmamaliw, naway malaman at sa biyaya mo ay titindig. Kami lalakad sa pananalig. Mangusap ka hanggang lahat, lumwalhati sa iyong pangalan.
Wika mo lang. Wika mo lang. Okay, wika mo lang. Wika mo lang ang salingan, batong matibay tuntungan, sa bawat katotohanan, hayag yung kalwalhatian. Pananalig. Pananalig ng paraan, walang angking kabutihan, tiyak sa pangakong laan, pag-asa'y kay Kristong ngalan. Gloria! 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 Walhati sa Diyos na, Gloria, Gloria, walhati sa Diyos na. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ng sala, katwiran niyang aking pita, batas binihigyang hustisya, sa hatol tayo hilayan na. Gloria! 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 Walhati sa Diyos lang, Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Last verse, sa biyaya. Sa biyaya lang naligtas, sa simula hanggang wakas, sa gapos puso'y kinalas, ngayon ay bago ng lahat. Gloria! 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 Walhati sa Diyos na, Gloria, Gloria, walhati sa Diyos. Isa pa, Gloria, 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 walhati sa Diyos na, Gloria, Gloria, walhati sa Diyos lang. Manatili lang pong nakatayo para sa scripture reading. Mga awit, Kabanata 24, talatang 1 hanggang 10. Ang buong daigdig ang lahat at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan.
Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob, Sela. Buksan niyong mabuti ang mga trangkahan, buksan ninyo pati mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga trangkahan. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong si Yahweh? Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. Sela. Maari na po tayong maupo para po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Gloria sa iyong luwalhati aming Diyos. Papuri. Pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ikaw po ay karapat dapat na pag-alayan ng lahat po ng ito sapagkat ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at siya pong may kapangyarihan sa lahat. Nasasaklaw ang lahat ng bagay mula sa nakalipas, sa kasalukuyan, at maging sa amin pong hinaharap. Tunay nga po na ikaw ay kapuri-puri at dapat tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian. Maluwalhati rin po nawa ang iyong pangalan sa amin pong paghahayag ng aming pong mga kahinaan o kasalanan. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa amin pong mga ginawa, hindi ginawa, na hindi po nakapagbibigay ng lugod po sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami perpekto, kaya nga po kami narito. At kailangan namin ng iyong perpeksyon. Sa maraming oras ay lumalayo ang aming pong mga kaisipan. Hindi po nakatuon sa pagbibigay ng luwalhati sa iyo. Sa maraming oras, Panginoon, o pagkakataon, sinusunod lang namin yung aming mga kagustuhan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Alam po namin kayo ay banal. Yan po ang aming kailangan. Kabanalan. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong patuloy na kabutihan sa amin pong lahat. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyo pong ibinibigay na kadalasan din naman ay hindi po namin nabibigyang pansin sa bawat araw. Pagkain, pananamit, tirahan, edukasyon, lahat, Panginoon, maging ang buhay, ang hininga na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga pinahihintulutang mga pagkakataon sa buhay po namin, maging sa mga pagsubok na amin pong dinaraanan. Salamat po sa araw, maging din po sa ulan na amin pong naranasan itong mga nakaraang araw, Panginoon. Panginoon, sa pagtitipon namin, dinadalangin din po namin at inaalala ang amin pong gobyerno po ng bansang ito, na kayo po ang patuloy din naman na kumilos. Tinataas po namin na kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat namumuno. Lalong-lalo na tinataas po namin ng kaligtasan para sa kanila. Nawa rin po ay patuloy na maging malaya ang aming pong bansa sa pagpapahayag ng salita mo, Panginoon, na malaya po namin itong pag-aralan at maipahayag sa lahat ng tao. Dinadalangin din po namin ang kalipunan ng iglesia po na ito, ang iyo pong iglesia, Grace Fellowship Church. Panginoon, kayo rin po ang pinasasalamatan namin sa lahat ng mga kaganapan, Panginoon, sa loob at labas ng iglesia.
Dinadalangin po namin na kayo rin po ang patuloy na gumabay sa amin pong lahat, sa mga namumuno po sa amin upang patuloy po kaming tumahak sa landas na patungo, papalapit po sa iyo aming Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang sino man, Panginoon, sa amin na may mga pinagdaraanan, Panginoon. Pagsubok sa pinansyal, kakulangan, Panginoon. Dalangin po namin na sa season na ito, Panginoon, ng buhay ng mga kapatid namin na nagdaraan dito, nawa ay mas lumapit po sila sa iyo at makilala ka po. Mas makilala ka po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng paraan upang sila po ay matagunan ng kanilang pangangailangan. Gayon na rin sa may mga karamdaman. Alam ko po, Panginoon, marami sa amin may mga pinagdaraanan sa kalusugan. Panginoon, ikaw po ang aming tagapagpagaling. Kaya kami po ay sumasamo ayon sa iyong kalooban na makaranas po kami ng kagalingan, Panginoon, mula sa iyo. Panginoon, gayon din mga kapatid po namin na dumadaan sa pagdadalamhati. Kagaya po ng kapatid namin si Kuya Ronnie Santos at ang pamilya po nila. Panginoon, kalingain niyo po sila at aliwin sa mga oras na ito ng pagdadalamhati ng kanilang pamilya. At sa oras po na ito na aming pagtitipon, Panginoong Hesus, ikaw po ang maitaas. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay makita po namin ng katotohanan at patuloy na mabago po ang aming pagkatao, mahubog sa pagiging tulad mo, aming Panginoong Hesus, at maituon sa pagtataas ng iyo pong pangalan sa pagpaparangal at pagluwalhati po sa iyo. Alisin niyo po nawa ang anumang balakid o hadlang sa aming pong mga kaisipan sa oras po na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na maituon ang aming kaisipan sa iyo, tanging sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po, Grace Fellowship Church. Hello. Okay, so gusto ko sanang kumanta kanina pero ni-reserve ko po yung boses ko eh. Nainggit po ako sa pagkanta. Okay. Sa pasimula po, may katanungan lang po ako. Para kanino kayo bumabangon? Hindi ko sinabi. Alam ko po, ginamit na to ni Brother Josh noong nakaraang preaching po niya. At maaaring magtunog pa ulit-ulit, no, yung katanungan. At maaaring isang tabi na natin o ignore, baliwalain yung katanungan. Pero seriously, naisip po ba natin talaga ito? O palagi bang nasa isip natin kung para kanino tayo bumabangon, nabubuhay? O kahit minsan lang, hindi kahit palagi? Para saan? Ito po ba ay sumasagi sa ating mga kaisipan sa bawat araw? O hinahayaan po natin ang mga araw natin na lumipas na lamang, na hindi na natin pinapakailaman kung anong dahilan bakit po tayo narito? O baka tayo ay naka-autopilot mode, no? Ngayon po, isang katanungan na humihingi ulit ng kasagutan in a more serious tone. Ano ang pangunahing layunin ng tao? Or mas kilala sa tunog sa English, ano? What is the chief end of man? Yan po ang unang katanungan sa Westminster Shorter Catechism. At ang kasagutan ay ito po. Ang pangunahing layunin ng tao ay luwalhatiin ang Diyos
at tamasahin siya magpakailanman. Ito po ang pinakamataas na layunin nating mga tao. The summum bonum. Narinig ko yan kay Pastor AJ. Lahat po tayo, tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang pangunahin po natin at pinakamataas na layunin ay luwalhatiin ang ating Diyos. So kung meron po tayong tanong bawat araw kung babangon tayo, yan po ang kasagutan. At yan din po ang ating makikita sa mga talata na nasa ating pong harapan sa oras po na ito. Mamuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Samahan niyo po akong basahin ang ating pong mga talata kung kaya po natin. Tayo po ay tumayong lahat. Unang mga taga-Korinto, Kabanata 10, mga talatang 23 hanggang kabanatang 11, talata 1. Ito po ang sinasabi, basahin po natin ng malakas. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. Kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabagabag ang budhi. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpapasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong magbigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Maraming salamat po. Maaari na tayong makaupo at pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ating pong pamagat sa pag-aaral po ngayon, luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng gagawin. May tatlo po akong bahagi. Una, luwalhatiin ng Diyos sa pag-una sa kapakanan ng iba, talatang 23 hanggang 24. Ikalawa, luwalhatiin ng Diyos sa hindi paglabag sa sariling budhi, 25 and 26. Ikatlo naman po, luwalhatiin ng Diyos sa hindi paglabag sa budhi ng iba. 27 hanggang 11 verse 1. So ito pong ating pag-aaralan ngayon na portion ng kasulatan sa unang Korinto, ika-10 kabanata, ay ang buod o ang summary po ng pag-uusap ni Apostol Pablo ng kanyang discussion patungkol po sa kalayaan ng Kristiyano or Christian liberty. Ito po ay sinimulan doon sa kabanatang 8 na siya pong nagsasabi na sinabi nga ni Apostol Pablo na malaya ang mga Kristiyano na kumain ng anumang pagkain kahit ito pa ay naialay sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat hindi naman po talaga totoo o walang katotohanan ang anumang Diyos-Diyosan. Mayroon lamang po tayong nag-iisang Diyos. At sa katotohanan ay hindi po ito makakaapekto sa kanilang spiritualidad, ang pagkain po ng mga pagkain ito. Subalit, meron po siyang sinabi sa dulo ng Kabanata 8 na kung may masasaktan o may maapektuhan ng mga kapatiran,
ay mas mabuti pa o mas mainam na hindi na lamang siya kumain, sapagkat mas mahalaga nga po para kay Apostol Pablo ang ibang mga tao. Sa chapter 9 naman po ay hinalimbawa ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang sa pagpaparaya ng karapatan. Meron nga po silang karapatan ng mga ministeryo ng mabuting balita, subalit para sa kapakanan ng mabuting balita, para hindi po ito mahadlangan sa kaisipan ng kanila pong mga tinuturuan, ay kanya po itong pinaraya. Hindi po nila ginamit ang karapatang ito, at lalo na pa para sa kaligtasan ng iba. Ngayon, doon po naman sa chapter 10, nakita din po natin naman na nagbigay din naman ang Apostol Pablo ng warning o babala sa paggamit ng kalayaan ng mga Kristiyano na maaaring humantong sa pagkakasala gaya ng mga ninuno ng mga Israelita. Kung sila po ay masyadong mataas ang kanila pong pagtitiwala sa kanilang mga sarili. Sa nakalipas naman po nating pag-aaral, ay nakita naman po natin ang instruction ni Apostol Pablo patungkol po sa paglayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Habang ang mga pagkain po na inihandog sa Diyos-Diyosan ay wala nga pong epekto sa espiritualidad, no? Ay kanya naman pong sinabi na huwag po silang makilahok o makisali sa gawain may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Especially po doon sa ginagawa po sa loob ng templo. Ito po, ayon kay Apostol Pablo, ay talaga pong ang nasa likod ng mga gawaing ito na may pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang demonyo. Na kung saan, kung sila'y makilahok, ay mapapatungo po sila sa pagkakasala or ungodliness. Pansinin po natin kung paano pong naging napakaingat mula pa sa kabanatang 8, napakaingat po ni Apostol Pablo sa pagtalakay niya sa usapin ng kalayaang Kristiyano or Christian liberty. Ito, sa mga bahagi po, doon sa part po na tinatawag nga po nating gray areas, na kung saan ay wala po talaga tayong makikitang direkta na panuto or kautusan mula sa kasulatan. Wala pong straight jacket na solusyon or hindi po siya straight yes or no ang sagot sa mga sitwasyon. Naging napakaingat po ni Apostol Pablo sa pagtalakay po dito at sa pagbibigay ng mga prinsipyo at mga gabay sa mga taga-Korinto. Sa paggamit ng kalayaan at ganoon na rin sa pagpaparaya ng karapatan. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. At yan din po ang kailangan din nating gawin. Halimbawa na ibinigay ni Apostol Pablo sa bawat sitwasyon, bawat po pagkakataon, nahaharap po tayo sa usapin Christian liberty or kalayaan ng Kristiyano. Dapat po ay maging napakaresponsable ng mananampalataya sa paggamit ng kalayaang ito. At ang kalayaang ito ay dapat gamitin ng may awareness, no, patungkol po sa mga kapatiran. At yan ang dapat na maisaisip po natin at patuloy na maisapuso po natin sa bawat sitwasyon. No? Maitanong natin kung para saan ko ba gagawin ang bagay na ito? Anong layunin ng aking pong aksyon na ito or gagawin kong ito? Ayan. So simulan po natin ang ating pag-aaral. Unang punto, luwalhatiin ng Diyos sa pag-una sa kapakanan ng iba. Verse 23, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. So, para sa pagsamahin ng lahat po, no, patungkol po sa usapin ng kalayaan ng Kristiyano, sinimulan niya po ang mga talatang ito, verse 23, sa pagbalik niya sa nauna niya pong sinabi na sa kabanatang 6 naman po, talatang 12. Ang sabi niya nga po roon, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti.
Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumagawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. So iba po naman yung konteksto doon, anong tinatalakay doon sa Kabanatang 6. Kung hindi pa ako nagkakamali, yun ay sa immoralidad. Dito naman po sa chapter 10, sa summary, ay ini-apply niya itong katagana ito sa pagkain ng mga pagkain na maaaring naihandog sa Diyos-Diyosan. Maaaring ito talaga ay bahagi ng katuruan po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Patungkol po sa bagong kalayaan na meron po sila kay Kristo na nakamtan po nila. No? At maaaring itong katuruan na ito, maaari ding naging slogan na ng mga mananampalataya sa Korinto. At totoo naman po na tayong mga mananampalataya ay malaya po. Pinalaya na po tayo ni Kristo Jesus. Hindi na po tayo natatali pa sa anumang seremonya o ritual. Hindi na po tayo napapasailalim pa sa anumang pamatok ng kasalanan or the yoke of sin. Sabi sa Colosas pa rin ni Apostol Pablo 2:16 hanggang 17, kaya't wag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Subalit, ang sinasabi nga po ni Apostol Pablo, no, habang ang mga Kristiyano naman ay malaya na nga po dahil kay Kristo, balik pa po tayo sa verse 23, hindi naman po lahat ng maaari nating gawin ay magiging katulong-tulong at ikabubuti ng iba, advantageous and edifying, na kapagpapatatag. Hindi po lahat ng bagay na maaari nating gawin. At sa konteksto nga po na ito, no, ay maaari nilang kainin ang lahat. Maging iyong mga pagkain ay inaialay nga po sa Diyos-Diyosan. Basta't wag lamang po silang makikilahok sa gawaing may pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa templo. So lahat po ng yun ay maaari nilang kainin. Pag lumabas na po kasi yun sa templo at nandun na sa marketplace nila, ay binibenta at binibili na po, yun. Doon po yung sitwasyon ng mga Korinto. Nagkakaroon po sila ng kagulumihanan. Subalit muli nga, sa kalayaang pong ito, hindi po lahat ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Ang paggamit po ng kalayaan ng Kristiyano ay hindi automatically nagtatranslate o nagiging katatagan ng iba. At dahil po dyan itong sabi ni Apostol Pablo sa talatang 24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Ito po ang dapat na isaisip ng mga Kristiyano sa Korinto at maging tayo rin po. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin natin, kundi ang sa iba. Muli, bagamat ang mga mananampalataya ay may karapatan na gawin ang anumang bagay, hanggat ito po ay nasa hangganan ng salita ng Diyos or within the bounds of the Scriptures, dapat naman pong maging mindful o isa-isip po natin palagi ang iba nating mga kapatiran o ang iba pang mga tao sa paligid po natin. Ang pangunahin po na layunin ng paggamit ng kalayaang Kristiyano ay hindi po ang unahin natin ang ating pong kapakinabangan o pasiyahan ng ating pong mga sarili o masunod ang ating pong mga kagustuhan. Sa kaso po nila, pagkain ng mga karne na maaaring naialay sa Diyos-Diyosan. Hindi po, dahil po malaya na nga, ay magiging kapaki-pakinabang sa iba. Kaya't dapat unahin pong palagi ang kapakanan ng iba. Hindi ang kapakanan nating mga sarili, muli po, hindi yun ang pangunahin nating layunin sa paggamit ng ating mga kalayaan bilang mga Kristiyano or atin pa itong ipagpilitan. Sa halip,
ay unahin ang ikabubuti ng iba. Sabi ni Albert Burns, para po i-quote siya, ang layunin ni Apostol Pablo ay iligtas ang mga kaluluwa. Ang anumang bagay na magtataguyod ng bagay na iyon ay wasto. At anumang bagay na makahahadlang dito, kahit na sa sarili nito ay maaaring hindi ito mahigpit na labag sa batas, sa kanyang pananaw ay hindi wasto. Ito ay isang simpleng panuntunan at maaaring madaling ilapat ng lahat. Kung ang isang tao ay may puso sa pagbabalik loob ng mga tao at sa kaligtasan ng mundo, malayo ang mararating nito upang ayusin ang kanyang pag-uugali sa pagtukoy sa maraming bagay na maaaring walang eksakto at positibong batas. Malaki ang magagawa nito upang ayusin ang kanyang pananamit, kanyang estilo ng pamumuhay, kanyang mga gastusin, kanyang mga libangan, kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Kung ang ating nasa isip ay ang uunahin natin ang kapakanan ng iba, mahuhubog po yung ating paggamit ng ating kalayaan bilang mga Kristiyano. At ito naman ay sinabi na rin ni Apostol Pablo sa naunang talata 9 verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Yan po ang panuntunan ni Apostol Pablo. Para sa ikaliligtas ng iba, para sa mabuting balita, ay ipinaraya niya at hindi niya ginamit ang kanila pong mga karapatan. Yan po ang panuntunan din na dapat nating sundan, lalong-lalo na po patungkol sa mga bagay na nga, yung gray areas na wala pong direktang makikita po tayo sa kasulatan. Kung saan, excuse lang po. Sa pagpili po natin ng paggamit ng ating kalayaan, na kalayaan ng Kristiyano, ay dapat po, ito po ay hindi makaapekto sa pananampalataya ng iba o makasama sa iba. Kagaya sa mga taga-Korinto, ang pagkain ng mga naihandog na sa Diyos-Diyosan. Ito po ay dapat paunahan or predicated yung ating pong kalayaan ng Kristiyano ng pag-una sa kapakanan ng iba. At sa paraan pong ito, ang Diyos ay mas napapaluwalhatian sa paggamit po ng ating kalayaan ng may responsibilidad o responsabling paggamit ng ating kalayaan na hindi po tayo makapag-cause o maging sanhi ng pagkakatisod ng iba. Ginamit ni Pastor Rico noong nakaraan, halimbawa sa atin, sa paggamit ng social media, ng mobile games. Legalistic po talaga pag sinabi nating bawal to at bawal yon. Dahil wala naman po tayong makikita talaga sa Biblia. Yun po ang babagsakan natin kapag sinabi nating bawal ang social media or sa panahon ko po noon, TV, parang ang sabi ng tatay ko, demonic. At panonood ng sine. So, kung yun po ay legalistic, kung sasabihin natin, subalit, sa paggamit naman ng kalayaan natin bilang mga Kristiyano, kailangan po nating isaalang-alang ang katotohanan patungkol sa mga gawain na to na maaari pong makatisod sa mga nakapalibot po sa atin. Kaya nga, habang sinasabi ko po ito, sinasabi ko rin to sa aking sarili. Meron po akong mga kasama sa loob ng tahanan, aking asawa, 2 anak. Kung sa palagay po natin umubos po ako ng kahit 1 oras, 2 oras, 3 oras sa paglalaro ng mobile games, ano kaya ang kahihinatnan
na makakasama ko sa tahanan. Kung umubos din ako, 3 oras sa K-drama. Hindi ko na yata dapat sinabi yun. Kung umubos ako ng 3 oras sa K-drama araw-araw, ano kaya ang magiging epekto nito sa aking mga kasama sa bahay? See, para po sa ilan sa atin, hindi big deal yan. Yan malaking issue. Hindi yan malaking issue. Kasi wala namang sinabi technically sa Biblia eh. Subalit ang epekto po nito sa mga nakakakita po sa atin ay maaaring maging mapangwasak, disastrous. At kung ang ating pong pamumuhay ay hindi po nakakapag-akay sa mga nakapalibot po sa atin patungo sa pagiging makadiyos, instead, sa halip ay patungo sa kasalanan, hindi po natin ma-achieve yung ating ultimate goal o yung ating pinakamataas na layunin at yun ay ang luwalhatiin ang Diyos. Kaya nga, dapat isaisip nating luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Bago po tayo pumunta sa ikalawang punto, ano ang mga bagay na ating, dito lang sa nakaraang 1 linggo, pinaraya o hindi ginamit na kalayaan para sa kapakanan ng iba? May mga isinakripisyo po ba tayo lately para hindi po tayo makapagsanhi ng pagkakatisod sa kasalanan ng ating mga kapatiran? Second point, luwalhatiin ng Diyos sa hindi paglabag sa sariling budhi. Dito naman, binagbigay ang Apostol Pablo ng mga praktikal na halimbawa kung paano pong i-handle or gagamitin ang kalayaan at gayon din naman magiging isasalang-alang ang kapakanan ng iba. At may makikita po tayong 2 senaryo sa halimbawa po ni Apostol Pablo. Ang unang senaryo ay kapag ang mananampalataya ay bumili ng pagkain na mula sa marketplace, or palengke. Sabi sa 25, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Muli, sa nakaraan po na pag-aaral, talatang 14 hanggang 22, malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo na huwag makilahok sa mga gawaing may pagsamba sa Diyos-Diyosan sa templo. Subalit, muli nga, kapag lumabas na yung karne, at ito po ay nagtungo na doon sa marketplace ni sa palengke, there's really no way, walang paraan para po matukoy kung saan ito nagmula. Kung ito ba ay hindi o nagmula sa mga karning naihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, inaral po natin yan nung mga nakaraan sa konteksto po na ito. At sinasabi ni Apostol Pablo, huwag na kayong maguluhan o huwag nyo nang guluhin ang inyong sarili, maging ang inyong konsensya sa pamamagitan ng pagtatanong, saan ba? Saan ba ito nanggaling? Magiging hirap po noon para sa mga mananampalatayang Kristiyano kung aalamin nila isa-isa, tatanungin nila lahat na nagbebenta kung saan po nagbula ang kanilang ibinibentang karne. Na implied dito po sa kanilang sitwasyon, yun na po ang nangyayari. Yun na po ang nararanasan ng mga Kristiyano sa Korinto. Naguguluhan po sila. Ano ba ang konsensya? Or budhi? Ang ginamit po sa magandang balita. Embitag ay budhi. Ano po ba ito? To quote po si John MacArthur, sabi po niya, ang konsensya o budhi ay isang aparato na ibinigay ng Diyos sa bawat tao upang tumugon, tama o mali,
sa kanyang batas. Conscience is a device that God has given to every human being to react to His law. Ang ating pong konsensya ay parang alarma na nagsasabi po sa atin kung ang bagay na nasa harapan natin ay mabuti o masama. Ngayon, ang isang malusog na konsensya o budhi, a healthy or godly conscience, ito po ay nasanay o sinanay sa pamamagitan ng pakikinig at tamang pag-unawa ng kasulatan. Sa kabilang banda naman, ang konsensya naman po nakabaligtaran, hindi po healthy. Ito naman po ay nasisira, no, or natatamper sa pamamagitan ng mali o kakulangan ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na ang ating pong konsyensya ay maturuan, needs to be educated sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dahil diyan po, binigay ni Apostol Pablo ang tamang teolohiya, the correct theology, patungkol po sa usapin ng pagkain. Sinabi niya sa verse 26, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. Yan po ay mula sa scripture reading natin kanina. So, bumalik po siya sa tamang katuruan mula sa kasulatan upang ibigay ang tama pong perspektibo o pananaw patungkol sa subject po na nasa harapan nila, pagkain. Ito ay mula sa 24 verse 1 ng mga awit na tumutukoy sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang Diyos, yun po ang tamang teolohiya, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. At bakit? Dahil siya po ang lumikha ng lahat. At kung siya ang nagmamay-ari at lumikha ng lahat, lahat po ng kanyang ibinigay na o provided ay maaari po nating tanggapin ng may pagpapasalamat at mapaluwalhatian ang Diyos. Unang Timoteo 4 verse 4-5, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ito po ang biblikal na pananaw patungkol po sa mga nilikha ng Diyos. At tinuturo po sa atin ang mga talatang ito sa awit sa unang Timoteo na ang anumang mga nilikha ng Diyos ay maaari po nating tanggapin at i-enjoy, tamasahin ng may kagalakan. Lahat ng ibinigay na po niya. Meron po tayo ng kalayaan na iyon. At yung kalayaan na yan ay kaloob o regalo na ating tinanggap mula kay Kristo nung tayo po ay nailigtas. Sa kabilang banda naman, ang pagiging sobrang maingat, over-scrupulousness, na nagbubunga ng pagdududa sa lahat ng bagay, ay produkto ng kakulangan ng kaalaman sa katotohanan. Binili po ng Panginoong Hesus ang ating kalayaan sa napakataas na halaga, ang kanyang sariling dugo at buhay mismo. At sa pamamagitan lamang niyon tayo ay mapapalaya. Hindi nais ng Diyos na tayo po ay maalipin pa ng anumang ritual, anumang patakaran na gawa lamang ng tao, mga seremonya, polisiya, na hindi naman talaga nakakabawas o hindi rin nakakapagdagdag sa ating spiritualidad. Ang gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos ay ating pong ma-enjoy ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang susi sa paglago to maturity upang ating pong ma-discern at malaman ang mga tamang bagay, especially doon sa mga gray areas. Ang susi po ay constant o tuloy-tuloy na
pagtuturo, pag-educate po sa ating konsyensya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Learn the truth. Alamin natin ang katotohanan patungkol sa masaganang biyaya ng Diyos, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang habag na Kanya na nga pong binuo sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa kalayaan ay binigay sa atin ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Luwalhatiin natin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Meron po bang mga bagay pa sa buhay natin na napapaalipin pa ang ating kaisipan dahil doon ay hindi po tayo maipamuhay ang kalayaan ay binigay natin na sa atin ng Diyos. Marami pong halimbawa na iniisip ko, nahihirapan na po ako mag-isip ng halimbawa. Pagkain, ulit. Sa atin po dito sa maaari sa Maynila, hindi na ganon ka uso yung kainan sa fiesta, no? Maaring yun. O maaaring pagkain ng dugo, dinuguan. Betamax, tama ba? Sorry, hindi talaga ako makain. Or simpleng gupit ng buhok. O pananamit. Wala pong masama kung magiging maingat, pero tandaan po natin, mayroon po tayong kalayaan sa Panginoon. Hanggat hindi po ito lumalagpas sa hangganan or boundary ng scripture o ng kasulatan, at hindi po tayo nakaka-offend, makakasakit ng iba. Paano po natin ini-educate ang ating pong konsyensya? Or baka mas matamang tanong, gaano kadalas natin turuan ng ating kaisipan, ng ating konsensya, ang ating damdamin para ma-discern po natin ang tama at naisin ng Diyos. Ikatlong punto, luwalhatiin ng Diyos sa hindi paglabag sa budhi. Ito yung ikalawang senaryo naman. Kapag ang isang mananampalataya ay naimbita ng isang hindi mananampalataya. Verse 27, kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at wag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi. So kanina, ang pagkain ay nagmula po sa pamilihan. This time naman po ay magmumula sa tahanan ng isang hindi mananampalataya na siya pong nag-imbita sa mananampalataya. Sana hindi kayo naliligaw doon. Dito po sa setting po na ito, senaryo po na ito, nagbigay po ang Apostol Pablo ng instruction or panuto. At ano po yun? Kapag merong nag-imbita, may hinihain na pagkain, kainin. Simple, kainin kung anuman ang naroon sa hapagkainan. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Huwag na pong magtanong kung saan pa nagmula ang pagkain. Maguguluhan po yung nag-imbita. Kung yan po ang gagawin, maguguluhan yung hindi mananampalataya. Bakit ba? Ano bang issue? Anong problema sa pagkain? Hindi naman po nila nauunawa, karamihan di makakaunawa noong patungkol dyan. So, sa halip, naguluhin pa ang konsensya ng iba, ay kainin na lamang kung ano ang mga naihanda sa hapagkainan. Sa halip na gumawa ng kaguluhan o kumusyon, kainin. Subalit, sa pagkakataon naman, yun ay kung walang nagtatanong, ano? Sa pagkakataon naman na may nagsabi patungkol sa pagkain na iyon na inihain, ito naman ang sabi ni Apostol Pablo 28, ngunit kung may magsabi sa inyong ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon, alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabagabag ang budhi. Sa talata po na ito, hati po yung mga commentaries kung sa pagtukoy kung kaninong konsensya yung tinutukoy o sino yung
nagre-raise ng issue na ito patungkol sa pagkain. So, ang iba, maaaring yung mismong nasa bahay or kung sino man. Yung iba naman, sinasabi na maaaring mananampalataya na hindi pa ganoon po kalalim sa pananampalataya niya. Maaaring kasama po nila roon. At yun po yung karamihan na pinapanigan ng mga commentaries. Subalit, ang katotohanan, kahit ano pong case or whichever is the case, pareho lang naman po ang sabi ni Apostol Pablo. Kung may magsasabing ang pagkain ito ay galing sa inihain sa Diyos-Diyosan, huwag kainin. Huwag kainin. Sino man po sila na nagsasabi niyon, sino man sila nagtatanong o nagre-raise ng issue na ito, huwag kainin. Muli, sabi po ni John MacArthur sa issue po na to, dapat nating baguhin ang ating mga aksyon para sa kapakanan ng iba. Ngunit hindi natin dapat baguhin ang ating mga konsensya. Ang legalismo ng isang mas mahinang kapatid ay hindi dapat tayo gawing legalistiko, kundi mapagbigay lamang. Yung po, maging mapagbigay po tayo kung meron mang nagtatanong patungkol sa anumang mga bagay. Unahin ang kapakanan ng iba. Mas uunahin po natin ang kapakanan ng iba. Subalit, kanina kausap ko po si Ate JJ dito. Excuse lang po. Kung pipili po tayo, we are to choose. If we are to choose, kung sino ang i-offend sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya, sino kaya sa palagay natin? Ang mas dapat po nating isaalang-alang na konsyensya ay ang konsyensya ng mananampalataya na hindi pa po malalim sa pananampalataya. Ang kanila pong kapakanan ang masigit nating unahin kaysa doon sa hindi mananampalataya. Ang ikabubuti, ang kapakanan nila, ang mas nakahihigit. Bakit? Dapat nga, mawin natin yung mga hindi mananampalataya eh. Ito kasi nasa loob na to, okay na yan. Yun na lang. Di ba? Bakit? Ganito po kasi. Kung pipiliin nating isaalang-alang, unahin, no, ang hindi mananampalataya at nakipagtalo tayo para sa kalayaan natin dun sa mahinang mananampalataya, masasaktan po at maaapektuhan ng testimonya ng mga mananampalataya, ng Kristiyano, ng iglesia. Maaapektuhan. Makikita po na hindi tayo nagkakaisa. Makikita po na may sigalot tayo sa loob. Yun po ang dahilan. Sa kabilang banda naman, kung magpakita naman tayo ng pangunawa, grasya o biyaya sa mas mahinang mananampalataya, makikita naman ng iba o ng hindi mananampalataya na tayo bilang mga anak ng Diyos kay Kristo ay may pag-uunawaan, may pag-ibig, may bigayan sa isa't isa. Kaya nga, ito po ay malinaw na halimbawa ng pagpaparaya ng karapatan ng isang mananampalataya para sa kapakanan ng iba. At sinabi muli ito ni Apostol Pablo nasa nauna 8:13, kaya nga kung dahil sa pagkain ay tinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Naalala ko nung tinuro po ito ni Pastor Rico. Sabi niya, baka lahat na ng karne hindi na kinain ni Apostol Pablo. Kasi there's no way of knowing kung saan nanggaling. 29. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Muli, para sa mga nakakaalam na, para po sa mga nakakaunawa na, ang pagkain ay wala lamang po sa kanila dahil hindi po ito nakakaapekto. Kaya nga, ang isinasaalang-alang dito ay hindi ang konsensya o budhi ng mga
mananampalataya na nakakaunawa na, kundi ang budhi ng iba na maaaring hindi pa nauunawaan ng mga bagay na ito. Ang iba, budhi ng iba. At upang mas lalo pa pong pagdiinan ang patungkol sa pagpaparaya ng karapatan, sinabi niya rin sa 29, mag-uli, bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Sa unang pagbasa, sinabi rin po ito ni Kuya Dan kanina, itong dalawang katanungan na to, para bagang sumasalungat sa mga sinabi na ni Apostol Pablo patungkol sa pagpaparaya ng karapatan. Unahin mo yung kapakanan ng iba. Pero sinasabi niya ngayon, bakit ako magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? No? Sabi niya, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo. Sa 24, 28, huwag ninyong kainin ng iyon, alang-alang sa nagsabi sa inyo. So para po siyang kinokontra niya yung mga nauna niyang sinabi. Subalit, ang makikita po natin ito sa mga katanungan na ito po ay mga rhetorical questions. O mga katanungan hindi naman humihingi talaga ng kasagutan, sa halip ay nagbibigay diin sa isang punto. At ano ang punto ni Apostol Pablo sa mga katanungan na yun? Ulitin po natin. Bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Ano ang punto ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po ay sigurado na sa kanyang konsensya na siya ay malaya sa pagkain ng anumang bagay o pagkain. Maaaring ito man ay inihandog sa Diyos-Diyosan. Basta't ito po ay naipagpasalamat sa Diyos. Iyan po ay nagmumula sa Diyos. Kaya dapat ipagpasalamat at malayang kainin ito. Subalit, kung ang kalayaan po na ito, sa paggamit ng kalayaan na ito ay magiging sanhi naman ng pagkakatisod ng iba upang maakusahan pa siya na siya ay hindi sumusunod sa batas. Kasi nga po, kulang ang kaalaman. Kung ito man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Maaari siyang akusahan kung kakainin niya at i-exercise niya ang kanyang kalayaan. Kung yun po ang magiging epekto, hindi na lamang po niya gagamitin ang kanyang kalayaan at kanya na lamang itong ipagpaparaya. Kung ang kalayaang ito ay magiging sanhi na magsalita ang sino mang kaharap niya ay nang masama laban sa kanya, wag na lamang. Wag na lamang. Ultimately, sa wakas, sa issue na po ito ng kalayaan, kung enjoy po man natin ito, ang kalayaan natin o atin po itong ipagparaya para sa kapakanan ng iba, ito po ang pangkalahatang prinsipyo sa susunod na talata. Binigay niya yung pangkalahatang prinsipyo na dapat po nating isa-isip sa issue na ito ng kalayaan ng Kristiyano. 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito ang dapat po nating isa-isip at alalahanin, palagian. Sa usapin po na ito ng kalayaan ng Kristiyano, sa pagpaparaya ng iyong karapatan, ito po, luwalhatiin ng Diyos. Lahat po, anuman ang ating dapat gawin, ay dapat gawin po natin patungo sa kaluwalhatian niya. Yes, pwede pong maging napakakomplikado ng mga sitwasyon, dahil po, kung wala tayong mahanap sa straight from the Bible, subalit, anuman yun, ito po ang dapat natin isa-isip. Luwalhatiin ang Diyos. Ito po ang kaisa-isang layunin na maaari nating i-apply sa lahat po, o prinsipyo na maaari nating i-apply. Dapat i-apply sa lahat po ng ito. Ang luwalhatiin ng Diyos.
ang kalayaan natin pong mga Kristiyano ng tamasa natin kay Kristo ay dapat gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, kahit sa pagkain man o sa pag-inuman, nasasaklawan po nito, nasasakop nito ang lahat ng paksa o topics or anumang bagay. Patungkol po sa pagkain, patungkol po sa pag-inom. Maging po dito sa pinaka bagay, pag-inom, pagkain, hindi spiritual, pwede nating isipin, mundane, at pangkaraniwan na mga bagay na gawain, maging po dito hanggang sa pinakakomplikadong mga sitwasyon ng buhay, ang dapat isaisip po natin ay luwalhatiin ang Diyos. Hindi po tumigil si Apostol Pablo sa pagkain, hindi po tumigil siya sa pag-inom o sa mga pang-ordinaryong, pangkaraniwang gawain lamang. Sa halip sinabi niya, o anumang ginagawa ninyo. Ang intensyon po ni Apostol Pablo dito ay ibigay ang direktiba po na ito o ang kautusan na ito na bilang pangkalahatan. Maaari po natin itong ilapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagluwalhati sa Diyos. Masasakop po nito ang lahat sa ating mga buhay. Muli, mula sa mga bagay na tinuturing nating hindi spiritual, pangkaraniwang mga bagay hanggang sa pinakakomplikado, dapat ang resulta, ang pinakadulo ay pagluwalhati sa Diyos. Mula sa ating isipan, sa ating pagnanasa, pangarap, mga plano, kinapanabikan, mga desires, iniibig, pananalita, aksyon o gawi, dapat po nating luwalhatiin ang Diyos. Kasama po dito kung paano tayo nakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya, sa mga pamilya, sa ating pong mga kapatiran sa iglesia, ang ating isipin ay pagluwalhati sa Diyos. Kabilang din po ang pagluwalhati sa Diyos kapag dumaraan tayo sa mga katagumpayan, kapag tayo po ay dumaraan sa pagsubok, luwalhatiin ang Diyos. Kung ikaw man ay pinipili mong manatiling single, luwalhatiin ang Diyos. Kung pinipiling mag-asawa, luwalhatiin ang Diyos. Lahat ng ito ay dapat na magtungo sa pagluwalhati sa Diyos. Yan ang pangunahin at pinakamataas na layunin. Ang pagluwalhati sa Diyos, the chief and highest end. Yan po ang dapat na humubog sa ating pong mga aksyon o gawi. Ang pinaka nakakasakop na prinsipyo ng pagluwalhati sa Diyos. Dapat po ay maitanim, maiukit sa ating mga puso. Dapat po ay maulit-ulit sa ating mga kaisipan, maging sa bakit ka bumabangon sa umaga? Luwalhatiin mo ang Diyos. Soli Deo Gloria. Paluwalhati sa Diyos lamang. Sa ating kaligtasan, luwalhatiin ng Diyos sa iyong kalayaan, luwalhatiin ng Diyos sa pagpaparaya natin ng karapatan, luwalhatiin ng Diyos. Sa pagtatwa ng ating sarili, luwalhatiin ng Diyos. Ito po ang dapat na maging himig ng bawat isa po sa atin, ang pagluwalhati sa Diyos. All glory be to God. Sabi ni Apostol Pablo, paano mo luluwalhatiin pa ang Diyos? 32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman. Ng mga Hudyo, ng mga Hintil, ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ibig sabihin lamang po, wala pong dapat na magiging puwang para mapintasan ang mga gawi o aksyon ng isang mananampalataya na magresulta na makahadlang sa mabuting balita. Makahadlang sa salita ng Diyos. Sapagkat kung ipaggigiitan natin ng ating mga kalayaan, magre-resulta po ito ng kabaligtaran. Hindi po natin mapaparangalan ng Diyos. At para po riyan, nagbigay po siya ng isang halimbawa na pwede po nating tignan.
33, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko, sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sa halip na maakay po natin ng iba sa pagkakasala, sa pamamagitan ng paggigiit natin ng ating mga karapatan, sabi ni Apostol Pablo, gayahin natin siya. Sa anong paraan? Sa pagpaparaya niya ng kanyang mga karapatan. Sabi yan sa chapter 9. Hindi ibig sabihin na kukompromisuhin na ni Apostol Pablo ang kanyang pamumuhay at pananampalataya. Ibig sabihin lamang po, mamuhay, na namumuhay siya ng may katuwiran at may pagmamahal at hindi makasarili, na ito pong pamumuhay na ito ay nag-aakay naman sa mga tao papalapit sa Diyos. Maaaring isang napakatapang po na statement ito mula kay Apostol Pablo, pero talaga kung titignan po natin ang buhay ni Apostol Pablo mula sa punto ng kanyang kaligtasan hanggang sa siya po ay patayin para sa mabuting balita o ebanghelyo, martyrdom, inialay po niya ang buhay para sa kanyang buhay para sa mabuting balita at sa ikaliligtas ng iba. Siya po ang halimbawa ng tunay na alagad ni Kristo. Ano ba ang pagiging alagad ni Kristo? Deny yourself, o itatwa mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka kay Kristo. Kaya nga po, pinaraya niya, hindi niya ginamit ang mga karapatan for the sake of the gospel, para sa ebanghelyo, para maligtas ang iba. At siya naman ay gumagaya kay Kristo. Tularan ninyo ko gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo ang pinaka naman na mataas na halimbawa natin ng hindi makasariling pag-ibig at pagsasakripisyo. Sabi niya sa Pilipos 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Iniwan ng Panginoong Hesus ang maluwalhati niyang kalagayan sa langit, ang lahat ng pribilehiyong mayroon siya para iligtas ang mga makasalanang tao. Hindi niya pinanghawakan po itong mga pribileyo, sa halip ay ibinigay niya, isinuko niya upang iligtas po tayo. At para saan ito? Sa ikaluluwalhati ng Ama. Tularan natin si Kristo sa pagluwalhati sa Diyos, sa pagpaparaya ng ating mga karapatan gaya ni Kristo para sa mabuting balita, sa pagwawakas. Kung ang buhay po natin ay hindi nakatuon sa pagluwalhati sa Diyos, sa halip sa pagluwalhati ng ating sarili, maaaring hindi pa po talaga tayo sumusuko sa ating maluwalhating hari. Maaaring naaalipin pa rin po tayo ng kasalanan at nasa ilalim ng pamatok nito. Maaaring sinisikap mo pa rin na maligtas, maging matuwid sa sarili mong kakayahan. Kaibigan, lahat ng iyan, ang ating mabuting gawa, ang ating relihiyon, ang ating seremonya, ang ating ritual, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Tanging sa dugo lamang na isinakripisyo ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay malilinis sa ating kasalanan at maliligtas at mapapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Isuko mo ang iyong buhay kay Kristo sa pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Ito ay isang babala.
Sapagkat darating po ang isang araw na ang Panginoon ng kaluwalhatian, nilarawan siya sa awit 24, ang hari ng kaluwalhatian. Isang araw ay makukuha niyang lahat ng karapat-dapat na kaluwalhatian sa Kanya. He will get all the glory He deserves. Maging ito man ay sa papuri ng mga banal dahil sa pagliligtas sa kanila o sa pamamarusa sa mga masasama at mga masuwayin. Ayaw po nating maging bahagi nun. Kaya isuko mo ang iyong buhay kay Kristo. Para naman po sa atin na umaasa sa Panginoon at malaya na. Atin pong patuloy at pag-igtingin pa ang pagtuturo sa ating pong kamalayan, konsensya patungkol po sa salita ng Diyos upang lumago ang ating kaalaman sa pananampalataya at atin naman pong tamasahin ang kalayaan, ang biyaya ni Kristo na binigay niya po sa atin. At sa paggamit po nito ay maging sensitibo sa pangangailangan na iba, spiritual na pangangailangan ng iba pong mananampalatayang nasa paligid natin, at gawin ang mga bagay sa ikatatatag ng mga kapatiran natin. Atin pong iukit sa ating puso at kaisipan na sa lahat ng ating gagawin, kumain, uminom o anuman po ito ay luwalhatiin natin ang Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa paanong paraan po tayo tinatawag ng Diyos na mamatay sa sarili? Katulad ni Pablo, katulad din po ni Jesucristo. Habang nag-sacrifice po tayo at binibigay po natin ang service and sacrifice natin sa Diyos, dapat po nakafixate, nakafocus ang paningin natin kay Jesus mismo. Kaya po tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang greatest end. Let's sing. May I fear you greater than I fear man. I fear man. May my love for you be measured by obedience, by repentance. In that moment, humbly bow. Teach my heart, show me how to fear you more, my Lord, my God, faithful friend, greatest end. May I want you. May I want you greater than earthly things, worldly things. May I find my greatest treasure hid in you, bound in you. And in that moment, sell my all, gladly trade all I own, all to gain the priceless pearl, truest friend, greatest end.
Die to self. Die to self and gain your life. Save your friend. Greatest. Again, in that moment. In that moment, lift my eyes to the cross, up to Christ. Die to self and gain your life. Save your friend. Greatest end. Greatest end. Amen. Tawagan po ulit si Brother Ian para sa announcements and benediction. Di lamang po tayo tuwing linggo nagtitipon. Meron din po tayo during the week na mga Bible studies sa ating pong buhay Kristiyano or church life. Sa Webes, Tagalog Bible Study, yan po ay online sa ating pong Facebook page. At magsisimula ng 8:08 ng gabi or 8 p.m. At sa Biyernes, Golden Ladies. Yan naman po ay ganap na 1:00 ng hapon. Yan, pwede po na kayong magtanong kay Tita Linda patungkol po dyan. At ngayong darating po na Sabado ay baptism class and actual baptism. So para po sa mga participants, paki-submit po ang inyo pong maikling testimonya sa atin pong admin bago po mag-Sabado, bago dumating yung araw po na iyon. So yan po ang ating mga announcements. At tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pong pagbangon, sa aming paghimlay, mapaluwalhatian ka po. Mula sa pinakasimpleng bagay na aming pong mga ginagawa, hanggang sa pinakakomplikadong usapin ng buhay Kristiyano o ng aming pananampalataya, mapaluwalhatian ka po. Hayaan niyo po, Panginoon, na masabi po namin, ginaya po namin si Apostol Pablo, ginaya ka po namin para sa ikaluluwalhati mo. Nawa ay dalhin po namin ito sa lahat ng bawat lugar na aming pong pagtutunguhan ngayon. Sa trabaho, sa opisina, sa mga estudyante po, sa paaralan, sa mga nasa bahay, sa lahat po ng lugar, mapaluwalhatian ka po namin, Panginoon, sa aming iniisip, sa aming ginagawa, sa aming mga pananalita. Nawa ay maluwalhati ka. At yan po ang dalangin namin habang hinihintay po namin ng iyong pagbabalik, aming Panginoong Yesus. Nawa ay sa biyaya mo, tulungan niyo po kaming maging tapat na mamuhay ng may pagluwalhati sa iyo hanggang sa bumalik ka na nga po. Salamat po, aming Panginoong Yesus. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.